Amen? So, purihin ang Panginoon kasi patuloy tayong gagamitin at patuloy tayong palalalimin po ng Panginoon sa kanyang mga banal na salita. So last week, inaral natin yung bodily portals. Amen? Kasi hindi magpo-flow ang spirit kung walang vessel. Amen? So we are the vessel. We are the temple of the Lord. Ginagamit niya tayo. So ipagpapatuloy po natin na katulad ng sinabi ko, our body is divided into three distinct. Amen? Meron tayong interconnected parts, meron tayong physical body, yung the soul body and the spirit body. So, bawat isa doon may pinoposesyon sa bawat isa. Amen? So, may link sila. Meron silang pinupuntahan, meron silang navigation. Amen? So, sa beginning ng ating topic dito, we have to navigate. Amen? Kung gusto nating kumilos at lumakad sa Espiritu, we have to navigate kung paano natin matutunton ang kilos, galaw, 'di ba, at nature ng Spirit. Sabi nga sa John, sabi po sa John, 'di ba? Those who born in the Spirit is Spirit. Amen? Pero kung hindi mo ninanavigate o hinahanap ang daan, 'di ba, papunta sa daan ng Espiritu, mamamatay ka. Kasi meaning, kapag hindi ka gumagalaw at kumikilos ayon sa kalooban ng Espiritu, ang nature mo nasa galawan pa rin ng makamundo. Dapat maging malinaw yun sa atin. Kaya nga, when you are born in the Spirit, you are Spirit. Okay? We are not flesh anymore. Kaya napakahalaga na maintindihan natin yon. So, ano yung ginagamit na divine tool ng Panginoon? Ang bawat churches ngayon as a body of the Christ, amen, dinidescribe tayo as individual member ng body essential ng ating church. Bawat isa sa atin, meron tayong ginagalawan, magpe-play tayo sa unique and vital road ng ministering ng God voice through you. Amen? Ang tinig ng Panginoon, ikaw, individual, ginagamit tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga, tinuruan ko kayo, bakit ko tinuturo kung paano natin maririnig ang salita ng Diyos para hindi tayo arrogante. Dapat natin i-distinguish kung ano yung ikaw lang, yung gusto mo lang, and in the Spirit of God. Kailangan mong ma-determine kung ano ang boses ng Diyos, amen, at gusto mo. Okay? Kaya mahalaga po ang journey natin. Sa early stage ng pagiging prophetic journey natin, maraming believers ang hinahanap nila ang kanilang sarili sa mga experience. 'Di ba? Yung mga condition, yung experience in first hand, 'di ba, na nararanasan nila. And sometimes, 'di ba, galing po tayo doon. Galing tayo na ine-experience natin. Pag may gusto tayong malaman, ine-experience natin. Yun yung condition natin noon, mga believers. Andun tayo sa stage na yon. Or sometimes, nandun tayo sa emotion of others. Kung paano silang nag-i-intercede sa prayer nila sa atin. Katulad nung sinasabing patotoo ni Nanay Selena, naiiyak siya sa prayer. Amen? Kalakip ang emosyon. Amen? Ganun talaga pag mga first believer, pag first pa lang na encounter sa God. Yun yung mga kumikilos sa atin. Kasi hindi naman agad we have renewed mind. So considering ito yung mga familiar na scenario na nararanasan natin. As you pray for someone, 'di ba? Makikita natin na suddenly na-experience nila yung physical symptoms. Katulad nung sinabi ni Nanay Selena kanina, naiiyak siya, nagkakaroon siya ng emotion, nakikita niya kasi yung empathy and sympathy ng kapatid. And then si Nanay Selena nagsasabi siya, do you know that Jesus loves you? The more siyang magkakaroon ng emotional kasi hindi lahat ng tao nagsasabi nun sa kanya. Amen? So yun yung mga sintomas ng physical action natin. Kapag tayo kumikilos, nagda-drive tayo under the emotion. Amen? So, if you are spiritual attentive at alert ka, kailangan mabilis mong ma-realize that God is highlighting sa'yo at sa akin yung exact na issue ng affliction ng isang tao. Amen? Kailangan andun tayo na
nag-i-intercede tayo para sa kanila. Hindi yung alam natin nagkasala sila o nandun pa sila sa kasalanan, amen, is lalo natin silang ilulubog. We have to embrace them. We have to intercede them. We don't point fingers sa kanila. Amen? Sabi nga, even the word of God, where the sin abound, grace abound. So wag natin 'yon anuhin, 'di ba? Atakan lang yung salita ng Diyos. Hindi porke nakikita natin na nagkakasala yung isang tao, wala na yung biyaya ng Diyos sa kanila o grasya ng Panginoon sa kanila. Katulad ng tinuro ni Pastor Carl, hindi tayo pinanganak na judgmental. Hindi tayo pinili ng Diyos para mag-judge sa ibang tao. Niligtas tayo para magligtas. Niligtas tayo hindi para mag-point ng kasalanan ng ibang tao, kundi para makita na may pag-asa pa. Ituro natin sila sa pag-asa. Ituro natin sila sa ilaw. I-navigate natin sila sa kaligtasan. Hindi parang tinutulak natin sila palayo. Yakapin natin sila. We have to embrace them. I-intercede natin sila sa prayer. Kaya nga once na ma-discern natin yung message ng malinaw na nagmumula sa Panginoon, makikita natin yung mga sintomas, ipoprompt sa atin ng Panginoon, ipapakita niya sa atin. Hindi yun magdi-disappear hanggat hindi natin makita. Amen? God is really intentional. Amen? Maraming bagay ang nire-require ng Panginoon. Kaya pag in-inquire tayo ng Panginoon, at kapag halimbawa nakaka-experience tayo ng mga katulad ng 'pag nagdadasal tayo sa isang tao, sometimes nakikita niyo ba yung respond na 'pag pinagdadasal mo siya sa sakit ng ulo, parang ikaw na yung sumasakit yung ulo. Pinaparamdam sa'yo din ni Holy Spirit kung ano yung sakit na nararamdaman niya kapag nagdadasal ka. Kapag nagdadasal ka minsan sa ibang tao, nararamdaman mo yung heaviness ng puso nila. Sikip na sikip yung puso mo. Amen? Kapag pinagpe-pray mo sila kasi meron pala sila mga unforgiveness pa. May mga wounded heart sila na hinihidden pa sa Panginoon. And God will prompt that to you. Ipo-prompt ng Panginoon yun. Ipapakita niya yun sa'yo. Ipaparamdam niya sa'yo yun in your physical body. Kaya nga, napakahalaga ng respond natin. Ma-amaze talaga tayo. Kaya nga, pag nako-confirm natin yung prophetic insight natin, 'di ba? Minsan pinapakita ni Lord kapag ikaw ay may vision, ipapakita niya sa iyo yung vision, 'di ba? Ipapakita niya sa iyo kung ano yung mga sometimes makikita mo lang yung ano, yung for example na lang po is paano ba? Nasa dark room siya, okay? O so makikita mo na naghahanap siya ng sagot sa mga tanong niya. Puwedeng hindi niya makita yung liwanag and you are there para ipanalangin siya. Amen, para makita niya yung yung ano, yung insight na sa Panginoon siya tumingin, 'di ba? Na ikaw naman ang magpapahayag sa kanya na, "I saw you in the darkest room." Kapatid, you don't have to stay. Hindi mo kailangang mag-stay sa dark room na 'yan. Kasi si God, inaabot ka niya. Kaya ako nandito ngayon, inaabot ka niya para sabihin 'to sa'yo na kung gusto mo ng liwanag, come to Jesus because He is the greatest light. Kaya mahalaga na nagbabasa tayo at maging sensitive tayo. Amen. Dapat alam nating mag-respond. Dapat alam din nating bumasa ng mga vision. Dapat alam nating mag-discern. Alam natin na hindi ka lang basta nagsasalita para kang lata, ang ingay-ingay mo, pero hindi ka nakakatulong sa solusyon sa isang tao. Mga kapatid, we are saved para maging solusyon sa mundong ito. Hindi tayo para maging kabigatan pa ng tao. Nagsabi ng problema sa tao, ako din eh. Ganyan-ganyan, ako din eh. Ganito pinagdaanan ko eh. Kaya ikaw din kapag dadaanan mo. Hindi ganon. Hindi siya nagsasabi ng problema sa'yo para sabihin mo din yung problema mo sa kanya. Amen? You don't have to compare din. Di ba? Yung pinagdadaanan mo sa pinagdadaanan niya. Sometimes, kailangan maging tayo po is magkaroon tayo based on our experience, kaya nating alam niyo, i-switch yung environment natin. Alam mo na nga na malungkot, nagluluksa yung isa, 'di ba? Ikaw is ano pa, oo nga no, naaalala ko nga nung buhay pa siya ganito ka. Hoy, hindi ka nakakatulong, 'di ba? Hindi nakakatulong, 'di ba? Yung ano natin, hindi tayo nakakatulong sa kabigatan na nararamdaman niya. Para pa tayong nagpapabigat, may buhat na nga siyang isang krus sa balikat niya na isa, parang dinadagdagan mo pa, lalo mo pa siyang pinapalungkot. Amen? So kapag nakaka-encounter tayo ng mga taong naggi-grieve,
The only things we have to do is to listen. Amen? Ipag-pray sila. Makinig ka sa kanila. Kasi they have wound inside. May wound sila inside nila. May mga sugat sila na sometimes hinihidden nila, hinahide nila. Kaya maging para maging effective tayo through God guidance sa kanila. Dapat marunong tayong mag-minister ng effectively. Amen? Kailangan nakikita natin yung bawat issue, yung detalye, o ano yung occasional na experience na dapat i-confirm sa atin that God indeed nag-i-speak sa'yo at sa akin. Maging sensitive ka sa hina-highlight ng Panginoon, yung mga bagay na mahalaga na nagre-remain sa spiritually natin or sa spiritual, kailangan maging alert ka. Amen? Hindi yung puro nakikita ng mata mo ang pinapagana. Hindi tayo din nilikha ng Lord. That is the amazing thing sa atin, ano? We are not made na puro physical lang ang inaano natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung tatlong description sa body, sa ano natin, sa soul, sa physical natin, diba? At saka sa spirit natin, yung tatlong dinivide na distinction o kung saan yung pinanggagalingan na tinatawag natin, yung distinction, diba? Na ina-navigate natin, dapat alam natin, dapat may accuracy tayo. Stable tayo, hindi yung pabago-bago tayo ng isip. Ayaw ng Diyos ng pabago-bago ng isip. Nagre-remain tayo spiritual. Andun yung alert natin. Walang confusion. Amen? Dapat nandun yung deeply present natin sa mga taong kaharap natin na stable ka. Hindi ka yung parang nagbibigay ka na encouragement that at the same time binabagsak mo, encouragement that hindi po ganun. Amen? So matutunan natin yun bilang mga mananampalataya. Amen? So napakahalaga po ng presensya kasi tayo ang nagke-carry ng presence ni God. Amen? So kailangan sa pamamagitan ng body mo at body ko, maramdaman din nila na you are the instrument ng divine tool ng Panginoon na pinadala sa kanila ng Holy Spirit. 'Di ba? Dapat nararamdaman nila on hand, 'di ba, na ikaw pinadala ka ng Diyos sa kanila. I-allow mo yung accurate na discernment mo at kailangan kang mag-minister sa kanila effectively na nararamdaman nila that through you, nandun yung guidance ni God. Amen? Wag po puro sisi ng wag natin puro bukang bibig yung nagpapayo tayo, puro demonyo yung sinasabi natin. I-highlights natin yung kapangyarihan ng Diyos. Wag natin i-highlights yung kapangyarihan ng demonyo. I-highlights natin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay nila, hindi yung kayang gawin ng demonyo sa buhay nila. Pinadala po tayo ng Diyos, hindi tayo pinadala ng demonyo. Kaya dapat mas more na maging bukang bibig natin yung kayang gawing sagot ng Diyos kaysa sa sagot ng demonyo. Anak tayo ng Diyos, hindi po tayo anak ng demonyo. Amen? Kaya pag pinapadala tayo sa mga tao na nangangailangan ng Diyos, wag puro demonyo ang sinasabi natin. Kagawayan ng kaaway. Gawayan ng demonyo. Hindi po. Maging bukang bibig natin yung Diyos. Wag tayong magdulot ng takot sa tao. Amen? We have to practice this. Kasi tayo yung divine tool ng Panginoon sa mundong ito. At una sa lahat na pinuposes at beginning na divine tool na ginagamit ng Panginoon yung ating head, yung ating ulo. Amen? Kung nasaan yung utak natin, kung nasaan yung brain natin. Nagre-represent yon yung soul mind. Amen? Kasi nandito yung ating consciousness at self-awareness natin nag-i-exist dito sa head natin, Nanay Selena. Sa head, Ate Cristita, Ate Joy, Nanay Amelia. Sa head po, Ate Pabrin. Kaya gamitin po ang ulo. Amen? Gamitin po ang ulo. Huwag masyadong open-minded na sabi nga sa biro, nalaglag yung utak, inapakan. Amen? So napakahalaga po, gamitin natin. Ito ang nagbibigay sa atin, pag wala kang ginagamit na ulo, hindi mo mapapagana yung buong katawan mo. Pag di mo pinagana yung brain mo, hindi mo magagalaw yung kamay mo, paa mo, bituka mo, lahat yan hindi gagalaw. Kasi special tayo ginawa ng Diyos. Amen?
Kaya ang self-awareness nag-e-exist sa ulo. Kaya nga pag na-paralyze ang isang tao, tingnan nyo, pag namatay ang kanyang brain, hindi nagagalaw lahat. Amen? Tama po ba? Mga kapatid, nakikinig po ba kayo sa akin? Kaya mahalaga ang body. Mahalaga ang divine tool mo. Wag niyong iwalang bahala ang katawan ninyo. Kasi kapag bumagsak ang katawan mo, ang ulo mo sa pag-iisip, tingnan mo, hindi ka na rin makakapaghayag ng gospel. Bakit? Punong-puno ka na ng problema eh. Sa sarili mo pa lang, puno na. Paano ka pa mag-share sa iba? Amen? Sa sarili mo nga lang problema, punong-puno ka na eh. Paano ka palalabas na mag-share po ng good news sa iba? You have to learn to control. Kailangan nating matutunan po na magkaroon ng self-awareness kasi itong head natin napakahalaga. Ito yung pinaka significant sa area ng house, dito sa area ng vessel natin, itong utak natin. Kaya nga renewing mind ang gusto ng Panginoon eh. Kasi napakahalaga. Ito yung significant portal ng Diyos. Para ma-master mo ang flow ng spirit, kailangan mabago tong head na to. Yung utak, yung loob ng pag-iisip mo. Ito yung area. 'Di ba? Ito yung napakahalaga. Isa sa napakahalagang area ng bahay mo o ng vessel mo o ng portal ng isang human being. Amen? Kaya nga ang isang bata, 'di ba, tinuturuan kasi gusto natin na mag-growth yung kanyang brain, 'di ba? Ang bata ganun, ganun din sa spiritual. Ang brain natin kailangan magkaroon ng buhay as a child. Amen? Kaya kapag tayo, 'di ba, yung crown ng head natin, alam niyo po yung mga bungo natin, kapag nagkaroon ng crack, 'di ba, pwedeng mag-cause sa atin ng kamatayan pag nagkaroon ng bleeding. Ang brain natin napakadelikado, pwede tayong makomatos, pwede tayong maging lantang gulay, pwedeng hindi mag-operate yung brain natin. Ganun siya kahalaga. Kaya nga kailangan yung skull natin is gradually closed siya, hindi siya open. Amen? Meaning sinisecure dapat natin. Kaya tayo binigyan ng Lord ng helmet of salvation. Sinisecure mo yan. Kasi pag ang isip mo bumigay, bigay na lahat ng katawan mo. Pag ang isip mo hindi na-renew sa mind ni God, amen, maraming papasok dyan na hindi galing sa Diyos. Amen? Kaya napakahalaga ng divine tool ng head natin. Kaya during na period po ng ating child soul, kapag yung soul natin is pinaprocess ng Panginoon, yung mind natin dapat nagre-receive tayo ng divine downloads. Yung mga may kabanalan, kapuri-puri, kaluwal-luwalhati sa Panginoon ang dina-download natin. Kaya nga 'di ba sa natural na children, kapag ang natural na bata katulad ni Siana, amen, ang na-experience niya is panood lang ng panood ng mga social media, 'di ba? Hindi siya magiging spiritual. Huwag akong mag-expect sa anak ko na maging spiritual siya kasi binabad ko siya, 'di ba? Sa ibang linya. Hindi ko siya ninabigate sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya napakahalaga ng isang bata, 'di ba, na makikita natin kaya tayo tinuturing ng Diyos as a child. Kasi tinuturuan niya tayo na i-perceive natin yung mga bagay na makalangit. Ma-experience natin yung spiritual na reality sa mga common place. Kasi itong lugar ng mundo is common. Common to. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag tayo naging mananampalataya, we are uncommon. Hindi na tayo katulad ng normal na mga tao. We are supernatural. Hindi tayo dapat kumikilos, nagre-remain sa dating ikaw. You are born again, not bound again. Amen? So, kailangan ang na-experience mo is spiritual reality. Hindi ka sa common place na kung nasaan ka dati. Kaya yung ibang mga tao, nagre-remain sila doon because hindi sila kumikilos through the spiritual realm. Hindi nila pinapabago yung mind nila, nagre-remain sila na nasa kasalanan kasi they don't want to be pure. Pinipili nila yung navigation na nagpo-pollute sa kanila. Kaya tayo, as a child of God, kung ninanavigate natin at dinadownload, nire-receive natin yung divine download sa utak natin, amen, tatanggap tayo, magkakaroon tayo ng malinis na utak, malinis na puso, di ba?
Kapag tumitingin tayo sa tao, malinis yung pagtingin natin sa kanila. Hindi kasalanan. Hindi lang tayo nagiging conscious, pinopollute natin sarili natin sa kasalanan, kundi nagiging unpolluted tayo by sin consciousness. Amen? So whether we pray for other na matanggap nila ang God's blessing, kaya nga sa scripture kinukuman tayo na lay hands upon them. Ikaw ang inuutusan ng Panginoon. Lay hands upon them. Ulo pa rin yun. Saan mo ililay hands yung kamay mo? Sa ulo ng tao. This is a practice na tinuturo sa atin ng Panginoon na maging open ka dito. Kailangan bilang believer, alam mo yung significant, alam mo yung kahalagahan, alam mo yung value ng mga kamay mo na yan. Amen? Because the crown of the head, diba? Ito yung nag-a-act as a portal na mag-receive ng divine impartation. Katulad nung nangyari kay Joshua, di ba? Nilay hands ni Moises. Instantly, anong na-receive niya? Impartation galing kay Moises through laying hands sa ulo. That is the divine tool, ang ulo natin. Sabi sa Deuteronomy 34, verse 9, and Joshua, the son of Nun, was full of spirit of wisdom. For Moises had laid his hand upon him. And the children of Israel hearkened unto him and did as the Lord commanded Moses. So laying hands po sa isang ulo is pwedeng mag-transfer ng grace. Amen? At yung facilitate na nire-receive mong information from heaven. Amen? So, ang iyong katawan, kapatid, hindi lang yan basta katawan na nakikita mo. Pag nakikita mo yung kamay mo na normal, normal lang yan. Amen? Pero pag ang kamay mo, nakikita mo spiritual, that I am the vessel of the Lord, nakatira sa akin si Holy Spirit sa loob ng katawan ko, my body is divine tool. Amen? Kaya kung ang kamay mo, kung saan-saan mo hinahawak, di ba? You don't know how to respect the Holy Spirit. Amen? Yung isip mo kung saan-saan pumupunta, hindi mo ninanavigate yung mga bagay na divine, hindi mo nire-receive yung mga divine, dina-download yung divine na mga gawain ng mga Diyos, di ba? Distorted ka. Nasa iba yung mind mo. Wala ka sa direction ng mind ni Christ. Amen? Kung yung mga paa natin, kung saan-saan lang natin ginagamit, kung saan-saan nagpupunta, amen? Have to ask. Okay? So, kailangan dito, binubuksan ni Lord yung ating mga mata. Kailangan tayo mag-receive ng information from heaven. Kasi si Satan, aware po siya sa spiritual dynamic. Actually, napaka-aggressive nga niya na hinahanap yung mga pollute na human minds. Alam niyo ba yun? Aware na aware si Satan na hanapin yung mga taong pollute yung mind kapag ikaw ay nasa pornography. Amen? Sige, laglalaruan ka niya. Amen? Lalo ka niyang lalaruin. Yun yung mga tina-target niya, especially yung mga leaders. Tina-target niya kasi mas madali para sa kanyang pabagsakin ng isang grupo kung ang leader ang titirahin, yung mga pastor natin, kaya nga kailangan pinapag-pray natin sila. Mga target niya, yung mga prophet, kasi they are the voice of the Lord. Amen? Yung mga prophetic individuals na katulad mo at katulad ko. Amen? Dinidistract nila tayo para hindi mag-flow yung divine flow ng Panginoon. Kaya hindi natin ma-master yung flow ng Spirit kasi dinidistract niya yung ating human mind. Pinupulyot niya yung human mind natin. Pakibasa mo nga po sa Roman 8:7. Basahin ko po sa English. Roman 8:7 po sa mga naghahanap. The carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Roman 8:7 po.
Amen. Amen. Sige po, kung wala pong magbabasa, Roman 8:7, sabi dito, kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Susundan ko po sa verse 8. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Hanggang verse 10 po yun. Amen? Kaya nga naman po anything na nagpa-prompt sa atin na kailangan mag-behave tayo, hindi po sa mga carnality, because carnality is toxic to our prophetic capacity. Amen? Kaya nga kahit may malaking kapasidad ka pa na tumanggap ng mga bagay na espiritual, kung ang mind mo, nagwo-walk ka through the carnal mind, kinukurap ka nito. Amen? Ikukurap ka nito. Kaya nga wag niyo pong sayangin. Kaya nga ang distraction, katulad sa mga Instagram na yan, TikTok na yan, YouTube na yan, yung mga entertainment, amen? Salamat po sa platform. Katulad nito kasi ginagamit ito para tayo po is magkaroon ng saturate na modern ng world design. Amen? Para ma-draw tayo na hindi malayo sa presensya ng Diyos. Ginamit niya rin ito para tayong lahat ay magkaroon ng intimacy araw-araw, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Itong platform na to, sineserve natin as a tool para magkaroon tayo ng advanced God's kingdom. Amen? We must ensure na hindi tayo mapapahamak. Kailangan natin i-secure yung sarili natin at sa paanong paraan po. Kung nagkakaroon tayo ng advance sa God's kingdom, ano yung nire-receive mo? Divine na karunungan. Amen? Nagre-receive ka ng divine na dina-download mo sa isip mo, sa ulo mo, na yun ang magiging laman. Yun ang magbe-become your master. Hindi po yung disenyo ng enemy na nagdi-distract sa atin. Specifically, nagdi-diminish sa'yo sa spiritual awareness mo at na-obstruct ka para makalakad kasama ng Diyos. Kaya nga pag pinuno ka, Ate Cristita, ng problema ng kaaway, 'di ba? Nadidistract ka na, hindi mo na alam kung saan ka pupunta, 'di ba? Pag dinistract na tayo ng kaaway, hindi na natin ma-enjoy yung paglilingkod. Pag binigyan tayo ng problema sa pamilya, nadi-disalign na tayo. Pero kung matalino ka na nagre-receive ng divine na dina-download mo, amen, at yung capacity ng prophetic capacity, hindi mo binigyan ng toxic na pagkakataon, amen, hindi ka nito pwedeng ilihis. Kasi bakit? You have the spiritual awareness. Amen? And you walk with God. Kaya nga kung si Jesus ang way natin, ang buhay natin, ang truth natin, katotohanan natin, hindi pwedeng ang mga balakid na dumarating sa buhay natin is maging hadlang sa paglakad natin sa Diyos. Amen? Kaya nga kung poprotektahan natin yung ating mind sa mga kasinungalingan, magkakaroon tayo ng consistent. Pag sinabing consistent, tuloy-tuloy na meditation sa God's purposes. At para maging fully presented tayo sa harap ng Panginoon, kailangan nating hindi ka lang consistent na nagme-meditate. Hindi ka lang fully present. Amen? Dapat committed ka rin with every member ng our bodies, ng Christ. Hindi pwedeng mag-isa ka. Amen? Kaya tayo nandito lahat. I cannot do everything. We all need one another. Amen? Iisa ang head,
Pero tayo mga katawan, hindi pwedeng sabihin ng kamay na kamay ako. Sabi nga sa Bible, di ba? Hindi ko trabaho yung kamay ng paa, ay ng gawa ng paa. Amen? Kasi may kanya-kanya tayong kaloob. Kaya kailangan maging committed din tayo sa member ng bodies. Kailangan ma-recognize natin yung nagko-control sa mind. Amen? Kaya kung imagine mga kapatid, no? Kung ang pinag-uusapan natin ngayon is nasa head pa lang tayo, yung laman ng utak ng head. 'Di ba sabi, the body of the Christ, the head is Jesus. So kailangan yung mind natin ma-renew siya ng katulad ng God's mind. Amen? At hindi yun imposible sa Diyos. Kasi He already declared that we are the body of the Christ and He is the head. Amen? So hindi mo problema kung paano yun mag-function. The only way you have to do is to surrender. Amen? Kaya para mag-function ang body of Christ, amen, we have to function spiritually. Amen? Na magkakatulong po tayo sa lahat ng activity ng Lord. Hindi kanya-kanya. Kaya tayo nagtutulong-tulong dito. And napakahalaga nun. Amen? So purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Dito lang muna tayo magtatapos para po mahimay natin. Amen? So next week, merong another vital ng way how to master the flow of the Spirit. Kasi yung ating mind, di ba, gina-guard din natin to sa spiritual and physical portal sa pamamagitan ng ating mga tenga. Amen? So sa pamamagitan ng naririnig natin, mga kapatid, yung mind natin nagpa-function din. Kung anong pinapapasok mo sa tenga mo, amen, nagpe-play yon sa mind mo. Ganun yung dual role ng tenga. Amen? So, let's do it next week. Amen? So, purihin ang Panginoon. I hope and I pray na na-understand niyo po. Amen? Yung kahalagahan ng head. Amen? Kung saan nandun ang ating utak na nag-ooperate. We have to practice it. Kaya napakahalaga noon, kahit noon pa hanggang ngayon, yung lay hands na tinatawag. Because, bakit? Ito ay portal. Amen? Ito ay divine impartation. Amen? Ang laying hands is nagta-transfer ng grace. Tanda rin ito na para makareceive tayo ng information from heaven. Kaya dapat aware tayo sa spiritual dynamic po ng Panginoon para magkaroon tayo ng aggressive na isik natin yung mga pollute human minds. 'Di ba? Kaya nga sinisik natin yung mga truth, yung katotohanan na dapat i-receive natin. Yun yung i-download natin, yung divine download na i-download natin sa mind natin, hindi yung mga bagay na magpo-pollute sa'yo. Kundi tutulong dapat sa'yo, lalo na sa spiritual realm. Amen? So kapag nakita mong normal lang ang utak mo, normal lang yun sa'yo talaga. Pero kung makikita mo na there's more about your mind, about Christ's mind, mai-encounter mo yung spirituality na pwedeng ibigay pa ng Diyos sa atin ng mas malalim pa. Amen? So purihin ang Panginoon, and to God be all the glory. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we honor you. We give you praise and glory, Father. Thank you for giving us the understanding, Panginoon, that as the body of the Christ, we are individual members of your body, Panginoon, na dapat essential sa amin na hindi lang kami nagpa-play as the unique, Panginoon, but Lord, yung role namin as a vital ministering ng God voice through you, Panginoon, sa mga tao na nai-encounter namin. Yung prophetic journey namin as a believer, Father, na ma-experience namin, Panginoon ko, yung spirit realm, yung way ng spirit, yung gawa ng Spirit, Panginoon, na mag-remain sa bawat isa sa amin, na magkaroon kami ng spiritual alert, fully conscious, Panginoon, and deeply present na nagmumula sa iyo. Through our mind, Father, we ask you na tulungan mo kami na araw-araw ma-renew ito. Na mag-repent kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng mind na katulad ng mind na meron ka, na mag-operate kami through spiritual because we are born in the Spirit, Father. We are born from above, O God. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin.
Bless mo po ang lahat ng aking mga kapatid na tumanggap ng iyong banal na salita sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ate Billie Jean, pasalo na po. God bless po and to God be all the glory. Amen.